At tanong ko po tungkol po doon sa subject naming philosophy. Bakit po halos lahat po doon sa philosopher mga hindi naniniwala sa Diyos. At may nagsabi pa pong ang Diyos daw parang nakalakihan na natin. Alam mo, ang filosofiya sa tunay niyang kahulugan, yan ay pag-aaral ng reasons. Reasons, no? At pagka ang isang tao ay nagtatawag na siya philosopher o kaya master of philosophy, tapos hindi naniniwala sa Diyos, hindi philosophy pinag-aralan ng kagaguhan yun. Gago yun. Yung hindi naniniwala sa Diyos. Kasi, eto po, ang philosophy as it is defined, in the dictionary, it must be based on reasons. Reasons. Ngayon, kung totoo na naniniwala sila sa reasons, what is the reason why flowers appear in different colors? There is a reason, that is a scientific reason behind that. Bakit ang mga bulaklak iba-iba ang kulay? Kasi po, ang mga bubuyog, ang mga paru-paro, ang mga insekto, na-attract sa iba-ibang kulay. Nag-a-attract yon para sila'y dapuan ng insekto. At pag dumapo ang insekto, yung pollen na nandoon sa bulaklak, maililipat doon sa ibang bulaklak para magkaroon ng pollination na tinatawag. Para magkaroon ng reproduction ang plant. Ayon. There is a reason behind the colors of flowers. Sabi nga si Rizal, cada nota que el viento murmura, cada rayo de luz en el sol, cada flor en la verde llanura, es un himno la gloria de Dios, sabi niya. Meron ho kasing kahulugan lahat ng bagay, may reason. Bakit kaya ang ating kilay pag ganon? Nakakita na ho kayo ng kilay pag ganon? Nakakita na? Wala pag ganon. Alam niyo kung bakit? Pinag-aralan ko. Ang tao pinapawisan. Pag wala pong kilay, magdidiri-diretso yung pawis mo dito. Diba? Mahapdi sa mata. Para iiwas yung pawis na manggagaling sa noo. Para iiwas sa mata, may kilay ang tao pag ganon. Itutulo yun pag ganon. So, kaya kung dito naman yung pawis, dumiretso man, wala naman sa mata yun, di diretso rito. Bakit ang ating tenga pag ganyan, hindi pag ganon? Kasi ang pakikinggan mo, kapwa mo tao. Kapwa mo tao, kaharap mo ang pakikinggan mo. Hindi naman yung ang pakikinggan mo, yung dating ng ulan na galing sa taas. At pag nagkagano, lahat ng tao lulugain, di ba? Di ba? Ano ibig sabihin? Pati yung istruktura ng ating katawan, may rason sa likod noon. Sa behind everything that God have created, there is reason behind it. May rason, may reason sa kabila ng lahat. Ngayon, paano ka magsasabing ikaw ay nag-aaral ng tunay na filosofiya kung hindi ka maniniwalang may Diyos? Anong reason? Bakit nandito lahat ng bagay? Bakit may tao? Anong reason? Bakit ka napunta sa lupa? Sino naglagay sa'yo rito? Sino yung nakakaintindi ng pangangailangan mo? Bakit lahat ng kailangan mo nandito na rin? Wala sa buwan. Diba? Alam mo, may talata sa Biblia, sa lupa nang gagaling ang lahat ng kailangan ng tao Assignment mo yun, Kailangan bago tayo dumating sa Pampanga, alam mo na Lahat ng bagay nandito sa lupa Dito mo kukunin Andito, wala sa buwan. Wala sa buwan. Para mabuhay ka, pupunta ka sa Mars, kukuha ka rin ng pagkain, Nandito lahat. O, sino kaya yung nakakaintindi ng reasons? Sino yung gumawa nun?
na kailangan mo ang vitamin C, naglagay siya ng vitamin C. Saan? Sa kamatis, sa orange, sa papaya. Merong ayaw kumain ng orange, maasim daw. Papaya, hindi naman maasim, pero very rich in vitamin C. Naglagay siya sa bayabas. Kasi kailangan ng taong vitamin C. Lalo na pagka tag-ginaw, kailangan ng vitamin C para wag kasipunin. Sino naghanda nun kung walang Diyos? Kaya kung meron kang reason, dapat may Diyos. That is the main reason behind every wisdom. There is a Creator. Meron Diyos. Di pwedeng wala. Dahil kung walang Diyos, mawawala lahat ng reasons. Mawawala lahat. Ewan ko, di ko lang kayang ipaliwanag sa iyo lahat ngayon, kapatid. Ubusin natin ng oras. Pero, umpisahan mo sa umpisa, nagtanim ka ng palay. Yung palay nung anihin mo, kakainin mo bang palay? Hindi eh. Kikis-kisin muna yon. Magkakaroon ng ipa, magkakaroon ng darak, magkakaroon ng mata-mata. O para kanino yung darak? Sa baboy. Tama? Para saan yung ipa? Panggatong. Tama? Para kanino ngayon yung mata-mata? Sa baboy. Sa manok, patuka sa manok. Yung bigas para kanino? Para sa'yo. Pero yung tinanim mong palay na nakuhanan mo ng darak, nung lumaki na yung baboy, para kanino naman yung baboy? Sa tao rin. Di ba? Lahat ikaw ang end beneficiary. Ang lahat ng ginawa ng Diyos, you are the end beneficiary. Ikaw ang nakikinabang ng lahat ng narito sa lupa. Ikaw naman, sino naman ang makikinabang sa'yo? Na itanong mo na? Ikaw ba, tatanda na lang para lamunin ang lupa at mauurin? Ganun na lang ba? Walang rason doon, walang pangit yun. Hindi ganun ang dapat maging katapusan ng buhay ng tao. Kaya, sa lahat ng bagay na ito, ang ultimo na dahilan, may isang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay para sa atin. Hindi pwedeng wala.